So, ayan talaga mga ka-farmers, no? Huwag kayong malilito. Halimbawa, ito mga ka-farmers, oxytocin, tapos Lutalize. So, sa isang tingin, talagang magkaiba yan. Pero pareho lang itong ginagamit sa pagpapaanak. Ito mga ka-farmers, sige ganito. Yung trabaho ng dalawang ito sa ating inahing baboy. So, unahin natin, Lutalize. Ito ay prostaglandin, ito oxytocin hormone. Ano ang trabaho nitong Lutalize? Pinabababa nito yung progesterone. Kapag nagturo ka nito sa baboy, parang sinabi mo sa kanya na, sige, bibigyan kita nitong Lutalize, umanak ka na. Pampaanak. Ito namang oxytocin, pinapakipot nito yung matres. Pinipiga nito yung hormonong inahin para ilabas niya yung kanyang anak. Kapag nagbigay ka nito sa inahin, ibig sabihin noon, parang sinabi mo sa kanya na, oh sige, binigyan na kita ng oxytocin, umiri ka na. So, ganyan yan. Ito, paaanakin kita, ito, umiri ka. So, ganun yan mga ka-farmers. Sunod mga ka-farmers, yung timing ng dalawang ito. Itong Lutalize, bago ka magbigay nito, kung gusto mong umanak ang iyong baboy sa 114 days na due date niya, so 113 days pa lang ng kanyang pagbubuntis, magbigay ka na nito para umanak siya sa kanyang due date. Ang paalala lang mga ka-farmers ha, kapag magbibigay ka nitong Lutalize, siguraduhin nyo na tama yung bilang ninyo doon sa pagbubuntis niya. So kapag mali ang inyong bilang, ay may ano yan, may consequence yan. At ito namang timing ng pagbibigay ng oxytocin, ito ay kapag nanganganak na siya o pagkatapos niyang manganak. So magbigay kayo nito. Nakakapagpalabas din yan ng kanyang placenta. Mga ka-farmers ha, paalala uli, delikado pag mali ang pagbibigay. So ito, kapag hindi tama ang bilang ninyo sa pagbubuntis ng baboy, maaaring maging premature ang mga biik. O, magiging mahina yan. Ito naman mga ka-farmers, kapag kayo ay maagang nagbigay nito, ayaan ay mapupunit ang matres, pwedeng hindi mailabas ng inahin yung kanyang mga biik. Mamamatay yan doon sa loob ng kanyang tiyan. Kaya dapat maging maingat kayo sa pagbibigay ng dalawang ito. So, tatandaan nyo ulit ha, mga ka-farmers ha. Magandang paalala ito para sa inyo, yung hindi pa nakakaalam kung saan ito ginagamit. Huwag na huwag kayong magbibigay ng oxytocin kung wala pang lumalabas na biik. Kasi yung iba excited, nagli-labor pa lang si inahin, matagal mag-labor, may dumi na ng biik na lumalabas. Inabangan, inintay, matagal bago lumabas, ang ginagawa, nagtuturok na nito. So, iiwasan ninyo mga ka-farmers na magturok nito kung wala pang lumalabas na biik. Bakit? Kapag mga ka-farmers kayo ay nagbigay nito, magko-construction agad yung matres ng inyong inahin. Iiri yan ng iiri, sarado pa yung cervix. Ngayon, kung sarado yung cervix niyan, hindi makakalabas yung biik, mapupunit yung matres. Pwede din mga ka-farmers na ito ang maging dahilan ng pagkamatay ng inyong inahin. Hindi ko kayo tinatakot ha, yun yung katotohanan. Kapag kayo ay gumamit nitong oxytocin ng maaga. Ang ating inahin, may oxytocin na yan sa kanyang katawan. Kumbaga itong oxytocin mga ka-farmers, pang-alalay laang ito sa panganganak ng ating inahin kung siya ay nahihirapan na umiri. Kaya ang pagbibigay nito mga ka-farmers ay kapag nanganganak na ang inyong inahin o kaya ay tapos na siyang manganak para mailabas naman niya yung placenta. At ito namang Lutalize mga ka-farmers ay kapag gusto nyo nang paanakin ang inyong inahin sa due date niya. No? O kaya halimbawa lampas na ng due date at gusto mo nang umanak ang iyong inahin. So magturo ka nito. At tandaan lang mga ka-farmers, kailangan tama ang bilang ng inyong yung tama ang bilang ng pagbubuntis ng inyong inahin. Kapag maaga, tandaan nyo ha, kapag maaga kayong nagbigay nito, hindi tama ang bilang ng inyong kwenta sa kanyang pagbubuntis, maaaring maging premature ang anak ng inyong inahin. So yung premature mga ka-farmers, mahihina yan. Kapag yan ay inilabas ng mahihina, ay sigurado na hindi yan makakasurvive. Sayang.
Kaya tatandaan nyo mga ka-farmers kung saan ginagamit ang Lutalize at saan ginagamit ang Oxytocin. Kung ano ang trabaho ng dalawang ito. So huwag kayong malilito dun mga ka-farmers. Ito din mga ka-farmers, o sige, ang haba ng explanation ko, no? So paigsiin natin. Kapag nagturo ka ng Lutalize, sinabi mo doon sa inahin na bibigyan kita nito, tuturukan kita nito, umana ka na. Ang Oxytocin naman mga ka-farmers ay nanganganak ka na. Bibigyan na kita nito. Sige, umiri ka. So, ganun yon. Yun yung pinaka-short na explanation kung saan ginagamit itong dalawa na to.